Hi everyone! I am Teacher Manny and welcome to my Ma'am Hugot channel. So today, pag-usapan natin ngayon kung paano gawin ang Punnett square ng Mendelian inheritance. Later on, we will talk about life's lessons that we can get from Mendelian patterns of inheritance and from Punnett square. So, panoorin hanggang dulo para malaman kung ano ang hugot ni teacher. First, let us review that in the Mendelian pattern of inheritance, ang traits ay napapasa from parents to offsprings using dominant and recessive alleles. Let us take for example the eye color. And in this example, we have brown eyes and blue eyes. Having brown eyes as the dominant allele and blue eyes as the recessive allele. And remember that brown eyes appear when both alleles are dominant or when there is one dominant allele and one recessive allele. Ang nangyayari kasi dito, habang may dominant, ito ang makikita na trait doon sa offspring. Kumbaga, matatakpan yung recessive na allele. Ang blue eyes ay magpapakita lamang kapag both alleles are recessive. Most students get confused about homozygous and heterozygous. So if we say homozygous, homo means the same. And heterozygous, hetero means different. So, saan sa mga genotypes na to ang homozygous at saan ang heterozygous? So, ang homozygous dito ay yung mga may magkakaparehas like this at ito. At ang heterozygous ay yung hindi parehas. Mayroong isang dominant at mayroong isang recessive. So remember, when I say homozygous dominant brown eyes, I am talking about this. And when I say heterozygous brown eyes, I am talking about this. So, subukan natin gawin ang Punnett square. Paano nga ba ito ginagawa? Let us take for example, one parent has homozygous brown eye color and the other parent has heterozygous brown color of the eyes. So parehas yung nanay at tatay ay may kulay ng mata na brown eyes, pero yung isa homozygous at yung isa ay heterozygous. So gawin natin ang Punnett square. Mag-drawing tayo ng katulad nito. So, una, ilagay natin ang genotypes ng parents. Ito, lagay natin dito. At ito, lagay natin dito. So, kailangan paghiwalayin natin ang alleles ng genotypes ng parents. So, eto, ilagay natin dito, tig-isang allele sa bawat square. At ito din, ilagay din natin dito, tig-isang allele din sa bawat square. Ngayon, paano natin i-fill up yung ibang mga squares? So, mag-umpisa tayo dito sa square na to. Tingnan natin kung ano yung mga kahilera
So, ang kahilera nito ay ito. So, isulat natin B. At ito. Dominant B. This square, ang kahilera niya ay ito. Tsaka ito. So, remember guys, pag magsusulat kayo, always unahin yung dominant at ihuhuli yung recessive. At itong square na to, ang kahilera niya ay ito at ito. At last, this square, ang kahilera niya ay ito. Sulat natin. At ito. So, dito sa Punnett square, makikita na natin ang probability of the eye colors of the children. So, ano yung mga nakikita natin na genotypes? And remember, ang genotype, ito yung genetic code. At ang phenotype, ito yung observable traits. So, anong genotypes ang makikita natin sa square na to? So, ito, parehas nito, sulat natin. Merong dalawa. At ito, tsaka to, parehas din, sulat natin, merong dalawa. So, since there are 2 out of 4 squares, 2 divided by 4 is 0.5. Multiply natin yan into 100, we get 50%. So ang chance ng offspring ay 50% na magkaroon ng homozygous na B at 50% na magkaroon ng heterozygous na B. It doesn't mean na kapag ganito ang ratio ng genotype ay the same yung ratio sa phenotype. Remember from here, kapag ganito ang genotype, ang kanyang phenotype ay brown eyes. At kapag ganito ang kanyang genotype, ang kanyang phenotype ay brown eyes. So from here, this is brown eyes. This is also brown eyes. And this is also brown eyes. And this is brown eyes. Ilan ang brown eyes na offspring? Mayroong 4 na brown eyes. And since there are 4 brown eyes out of 4 brown eyes, there is 100% probability na ang mata ng magiging anak ay brown eyes. So, yung phenotype, ito yung makikita natin, while hindi natin alam kung yung genotype pala ay homozygous, dominant, or heterozygous. So, kayo, ano ang hugot ni teacher sa lesson na to? Life's lessons. Number 1, there's only probability, not certainty. Tinuturuan tayo ng Punnett square na ang buhay ay full of possibilities, but not guarantees. Pwede tayong mag-prepare, magplano, at gumawa ng wise decisions. Pero hindi lahat ay under our control.
Ang kaya lang nating i-control ay kung paano tayo mag-respond sa kung ano ang ibibigay ng buhay sa atin. Pangalawa, we don't choose everything. Hindi natin mapipili kung ano yung genes na maipapamana sa atin ng ating mga magulang. Hindi natin pwedeng piliin yung gene na magkaroon tayo ng straight hair, but we have the choice na gawing straight hair yung buhok natin, like pag nagpareban tayo. At ang pinaka-importante is our character is built from the choices that we make every day. Pangatlo, every combination has a value. In a Punnett square, every box represents a possible outcome. Wala sa mga box na ito ang mali. Kundi, sila lang ay magkakaibang possibilities. Sa buhay, ang mga tao may kanya-kanyang kalakasan at katangian. At hindi natin dapat ikumpara ang sarili natin sa iba. Kasi every person is unique and every person has something to contribute. Remember, mayroon kang halaga at mayroon kang magagawa. Pang-apat, don't judge by appearance. Yung phenotype, ito yung ating nakikita. But the genotype tells us a deeper story. In the same way, kadalasan, nagja-judge tayo ng mga tao base sa ating mga nakikita sa kanila, not knowing kung ano yung mga pinagdadaanan nila sa buhay. Huwag nating i-judge ang isang tao base sa kanilang hitsura or nakikita dahil hindi natin alam ang kanyang buong istorya. So before we judge someone, remember, there's always more beneath the surface than meets the eye. Always look at the brighter side. Panglima, the lesson of parents. Bawat bata dinadala ang katangian coming from both of the parents. Pero, beyond genes, namamana din natin ang values, habits, at lessons. That's why it's important to pass on kindness, honesty, and respect. Because the greatest inheritance isn't always something written in DNA. So, I hope you learned something from this lesson. Ano ang pinaka-paboritong hugot ninyo? Comment down below. Again, this is Teacher Manny. Thank you for watching.